Tol, bukod kay JB Sebastian na naikwento na rin natin nung nakaraan, ay mayroon pang isang mabangis na leon ang sinasabi naghahari rin sa New Bilibid Prison. Ang taong ito ang umanong gumawa ng mga karangyaan sa loob ng maximum security compound. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Tol, bukod kay JB Sebastian na naikwento na rin natin nung nakaraan, ay mayroon pang isang mabangis na leon ang sinasabi naghahari rin sa New Bilibid Prison. Ang taong ito ang umanong gumawa ng mga karangyaan sa loob ng maximum security compound. Ginawa ng taong ito ang loob ng maximum na mala-Las Vegas ang dating. Hindi lamang respeto ang kanyang tinatanggap mula sa ibang preso at mga bantay, kundi pati na rin ang takot. Gaya ni JB, isa rin siya sa mga tumistigo laban sa umanong ugnayan ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa mga kontrabando at kalakalan ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Kilalanin natin ang taong ito, pero bago ang lahat, tol, pasensya na kung medyo hindi kaaya-aya yung boses natin at medyo sinisipon tayo. Alright, simulan na natin. Ang apelido ko talaga Kulanggo, magkulangko na lang ko kasi lagi man ko tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Kulangko. Ani Kulangko, sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong mag-English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Ay Kulangko, sige, Kulanggo naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko, Chinese na rin ako. Herbert Colango alias Ampang, isang batang may pusong leon sa Ozamis City. Walang ibang bakanting espasyo sa dibdib niya kundi para sa pamilya. Sa Barangay Carmen, sa syudad ng Ozamis, isinilang si Ampang. Sinasabing mabait at masunuri namang bata si Herbert. Tsinelas, shorts at sando lang ang puhunan sa pang-araw-araw. Kumbaga sa basketball, naabot niya ang bola sa rebound, pero sa pag-aaral, kapos para tumira ng tres. Hanggang grade 6 lang kasi siya at hindi na siya nakaapak ng high school dala ng tindi ng kahirapan. Nang magkasakit ang tatay niya ng malaria, lalo silang naipit sa kahirapan. Ang nanay niya wala ring hanap buhay maliban sa paglalaba. Kulang na kulang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na gastos, lalong-lalo na sa gamot ng tatay niya. Sa bawat araw, di nila alam kung may maiuwi silang kahit konting pagkain para sa kanilang pamilya. Sa sobrang kapos, di nila alam kung ilang beses sila makakakain sa isang araw. Yung tipong sa bawat kagat, kailangan mong isipin kung may susunod pa bang hapunan o kahit almusal man lang kinabukasan. Kaya naman sa edad na 7, napilitan si Ampang na maghanap buhay. Pero sino ba naman ang tatanggap sa isang batang totoy? Wala, kaya't nagnanakaw na lang siya. Di niya gustong maging magnanakaw pero wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi naglaon, lumaki si Ampang. At kasabay ng kanyang paglaki ay ang paglaki rin ng kanyang mga krimen. Ngayon, hindi na pandurukot ang ginagawa niya. Nagbuo siya ng isang grupo at nagsimula na silang mang-hold up ng mga bangko. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kilala na ang pangalan nila, Ampang Colango Robbery Group. At sa bawat hakbang na ginagawa nila, laging may plano. Di lang basta planong binuo sa isang iglap, kundi isang planong pinag-isipan at pinagkukulan ng oras. Kumbaga pang Hall of Fame ang strategy nila. Taong 2000 pa lang, nagsimula na sila. Isa na roon yung bangis na pagnanakaw sa RCBC Cabuyao Branch sa Laguna noong May 16, 2008. At sinasabing ito ang pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil lahat ng 10 empleyado, walang pinaligtas, walang bakas na may pumalag, mukhang sadyang pinatumba para walang mabuhay na saksi. Lumobo ang balitang ito hanggang sa palasyo ng Malacanang at sa iba't ibang bansa. Nag-utos pa ang nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na habulin itong mga salarin. Gumawa ang gobyerno ng Task Force RCBC at nagbigay ng 100,000 na pabuya si Governor Teresita Lazaro ng Laguna at si Senator Bong Revilla para huliin tong mga siraulo. Ang daming bangko ang naisahan ng grupo nitong si Colango. Uso rin sa kanila ang team up. Sabi nga, nakipag-team up daw umano sila sa mga sindikato gaya ng Waray-Waray at Ozamis Robbery Group. Pero nagtago sila ng ilang taon sa batok ng mga pulis hanggang sa dumating ang taong 2009, January 11.
Isang pangkaraniwang araw para sa karamihan pero hindi para kay Herbert Colango at sa kanyang grupo. Sa Iligan City, sa isang checkpoint sa barangay Tuminobo, isang puting Isuzu D-Max pickup ang biglang sumulpot. Pre, parang kahina-hinala yung pickup na yun Anyang ganon sa isa sa mga tauhan ng PNP. Ayon kay Chief Superintendent Nicanor Bartolome, yung PNP spokesperson, lantaran daw ang mga pasahero ng sasakyan sa paghawak ng mga matataas na kalibre na armas. E di yun nang ipahinto nila yung sasakyan, wala, si Herbert Colango, ang leader ng Ampang Robbery Group, kasama ang kanyang mga tropa ang sakay. Boom! Instant jackpot! Malalaman din na gumamit ng iba't ibang pagkakakilanlan si Colango. Kilala din siya bilang Roy Gilbert Colango, pati na rin William Mendoza at Apang. Sa kanila, nakuha ang 3 45 na kalibre ng baril, isang M14 rifle, isang M16 assault rifle, at ilang magazine na may mga bala. Fast forward. Kahit nasa loob na ng bilangguan si Colango at ang kanyang mga alipores, may mga balita na nagnanakaw pa rin yung grupo niya sa labas. Parang boss lang sa video game, pati sa kulungan nagpapatakbo pa rin ang negosyo. October 2014, big news, hinatulan si Colango ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng Parañaque Regional Trial Court. Pero ito ang malupit, pagkatapos mailipat si Colango sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, hindi siya nagpakabait. Sa halip, parang nag-level up pa lalo si Colango. Gumawa siya ng sariling kaharian sa loob ng kulungan. Kahit nasa loob ng selda, nakakapag-utos pa rin siya sa kanyang mga tauhan sa labas. Mabilis siyang umakyat sa pagiging chairman o gobernador sa side na tinatawag na karsel. At sa sobrang yaman niya, pati mga gwardiya sa kulungan nasusuhulan niya at nagagawa niya pa ang mga ito mapasindak. Kung ano man ang gusto niya, nagagawa niya. Bilibid pero parang naging Beverly Hills ni Colango tong kulungan. Ngayon, gaya ni JB Sebastian, isa rin siya sa mga tumistigo laban sa umanong ugnayan ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa mga iligal na droga sa loob ng Bilibid. Sa isang affidavit na isinumite ni Colango bilang aplikasyon sa Witness Protection Program ng gobyerno, sinabi niya na noong panahon na si Madam De Lima ay Secretary of Justice pa, malakas daw itong kumolekta galing sa bentahan ng mga iligal na droga sa loob ng Bilibid, yung parang under the table ba. Alam nyo, okay naman nung una ang samahan ni Colango at JB Sebastian. Tandaan natin na ang dalawang ito ay kapwa chairman ng kanilang hinahawakang mga gang sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid. Sa side ni Sebastian ang tinatawag na presidyo at sa side ni Colango ay ang karsel nga. Mas malaki ang areang hinahawakan nito ni Colango dahil 8 pangkat na gang ang sakop nito, samantalang 4 lamang ang kay JB. At mas maraming big time drug lords daw si Colango kumpara sa kanya. Noong first week of January 2014, pinatawag daw si Colango ni JB sa area ng presidyo upang pag-usapan ang pagtutulungan nila para sa dating Justice Secretary na si Madam De Lima para pondo di umano sa kampanya nito sa darating na 2016 national election. So tanong ni Colango, anong klaseng tulong pare? Sinagot daw ito ni JB na mag-teamwork sila sa pagbebenta ng shabu. Umoo na lang ng umoo si Colango sa proposal nito ni JB kahit hindi talaga siya sang-ayon. Di rin kasi talaga siya nagtitiwala kay JB. Bakit naman kaya? Dati kasi tol, si Colango raw talaga ang overall chairman ng Maximum Security Compound at si dating Bucor Official Director Rafael Ragos daw ang nag-appoint sa kanya. Nung time kasi na hindi pa chairman si JB sa presidyo, may pinapirmahan kay Colango itong si Assistant Director Cruz na papel for correction order na nakasulat sa wikang Ingles. Hindi naman daw gaanong nakakaintindi ng Ingles si Colango, kaya't pinirmahan niya na lang ito nang hindi man lang naiintindihan. Sa kanya na lang nalaman na ang ibig sabihin pala ng pagpirma niya sa order na yon ay patungkol sa pagpayag niya na maging chairman si JB Sebastian sa presidio side at siya sa karsel side. Kung kaya't dito na nagsimulang mahati ang maximum security compound ng New Bilibid. So sabi ng orderly, pinapepirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cross. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director ko. Ganun ba? Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung karsel siya sa presidyo. Grabing pagka-bad trip nito ni Colango dahil parang naisahan siya ni na JB. Close raw kasi itong si Assistant Director Cruz kay JB.
Anyway, ang ibig sabihin ng pagiging chairman nila, parang gobernador. Pinagkalooban sila ng kapangyarihan mula sa direktor ng Bucor sa maximum compound kung saan sila pwedeng magpatapon ng inmates sa labas. Ngayon, second week daw nung January 2014, may isang taong lumapit sa kanya na nagngangalang Jonel Sanchez. Ito yung security aide ni Madam De Lima. Sinabi nito sa kanya na, bakit hindi ka nakipagkasundo kay JB? Sagot ni Colango na, "Sir, wala akong tiwala ron. Baka gagamitin lang ako nun para bumango siya kay Madam." Sinabi raw ni Jonel sa kanya na, "Okay, ganito na lang pre. Huwag na kayong mag-away at ako na lang magiging bridge o tulay ninyong dalawa kapag bigayan na ng pondo." Sa sinabi ni Jonel, pumayag na itong si Colango at pagpupulungan pa raw nila kasama ang hawak niyang mga gang kung magkano ang kakayaning kota. Pero bago pa pala yan ay noong October 2013 pa raw, di umano nagbibigay si Colango ng 3 million pesos buwan-buwan para kay De Lima sa pamamagitan ni Jonel. At November 2013, 1.2 million naman ang ibinibigay niya buwan-buwan para sa dating direktor ng Bucor na si Franklin Bucayo sa pamamagitan naman ng kernel nitong si Eli. Bagong upo pa raw kasi ni Bucayo noon kaya kinakailangan niya ang tulong ni Chairman Colango, pampinansyal para umano sa mga gastusin sa loob ng bilibid. Kinokolekta niya mga pera mula sa mga big time drug lords sa area niya na karamihan ay mga incheck. PR payola raw ito kung tawagin nila para lahat ng gusto nilang kontrabando malayang makakapasok sa bilibid. Kumbaga may nangyayaring give and take dito mula sa mga opisyal hanggang sa mga chairman, hanggang sa mga bigating drug lords, hanggang sa maliliit na preso. Kasama sa mga kontrabandong pinapapasok ay mga golf cart, scooter at mga mamahalin at dekalidad na kagamitan para sa concert ni Colango. Tsaka napaka-importante raw ng generator sa kanila kapag nagko-concert siya dahil hindi raw kinakaya kapag kuryente lang ng Bucor ang gagamitin. Kaya bumili pa siya ng espesyal na 350 kVA generator. At hindi lang yan, imagine, walang hassle silang nakakapagpasok ng kung anong gusto nilang ipasok na kung ano-anong gamit. Mayroon silang access sa illegal na droga, armas, malalaking TV, mga laruang hindi pambata, pornography, at kung ano-ano pang mga kalokohan. Lahat, basta may gusto siya, yun na yun. At yung kanyang computer hindi lang pang games, may internet pa. Pwedeng-pwede siyang tumambay sa mga websites, video call, o kung ano pa mang gustuhin niya. Meron pa siyang personal na kusinero at gwardyado pa siya ng mga solid niyang kakosa. At habang ang ibang mga bilanggo halos magsapakan para lang sa isang timba ng tubig, siya parang nasa bahay lang, sariling linya ng tubig. Di na kailangan pang pumila. Lupet no? Ganun talaga siguro tol kung may backer kang mga politiko. Sabi nga ni Colango, hindi lang daw sa droga kumakamada ng datong si De Lima, pero pati na rin sa iba pa niyang mga negosyo. Hindi rin biro ang ginagawa ni Colango para lang ma-meet yung kota na 3 million at 1.2 million pesos buwan-buwan na sinisingil sa kanya ng mga politiko sa loob ng bilibid para kung magkulang man, siya ang mag-aabono nito. Unang-una rito ay ang business niya sa mga beer. Nako, parang beer house na ang dating. Sabi pa niya na alak daw ang pinaka-ipinagbabawal sa bilibid. Pero tanging siya lang daw ang nakakagawa ng pagpapapasok ng beer dahil umano sa basbas ng mga opisyal mula sa Bucor at DOJ. Kapag may event daw itong si Colango, boom, 300 case ng beer in can. Benga, order agad yan. Sabi ni Colango, 700 pesos daw ang presyo nito kada case. Pero pag ibinenta na niya, abot daw ito ng 10,000. Aba matindi tubo no? At paano niya ito nadadala? 4 hanggang 5 na 10-wheeler truck ang ginagamit para maihatid ang mga ito sa bilibid. Pero sabi ni Colango, hindi buong 3 milyon ang kay De Lima. Ang sahod daw nito sa kalokohan nila, 1 milyon. Yung natirang 2 milyon, sa bulsa ni Colango yon. Doon na niya kinukuha yung panggasto sa kanyang mga trip at pang-grease money sa mga Bucor personnel. Pangrenta pa niya ng generator, speaker, process, lights, sound engineer, mixer at pangsweldo pa sa mga tauhan niya tuwing may gig siya. Talagang ginagawa niyang parang music festival ang Bilibid at Las Vegas. Pangalawa, nagpatakbo siya ng lending business na kung saan bawat linggo may 10% na balik sa kanya. Sa isang buwan, napakalaking tubo ang nakukuha niya na aabot sa 40%. Pangatlo, ang tawag niya rito ay tilapia. Ito yung scheme niya na nagpapapasok siya ng mga model sa loob ng bilibid. Mga chicks na pang-display sa mga mata ng mga high-profile inmates na gustong magpabango ng damdamin.
Daang libo ang presyo nila, malaking halaga para sa kasiyahan nila at para matugunan ang kanilang tawag ng laman. Bumibili raw si Colango ng isang model na 25,000 pesos tapos ibibenta niya ito sa mga high-profile inmate ng 70 to 75,000 pesos. At hindi lang basta pagpapapasok ng mga model ang alam ni Colango, may pa-hotel-hotel pa siyang nalalaman. Tinawag niya itong short time kapag 2 to 3 hours lang ang stay ng mga chicks at ng mga high-profile inmates. Pero depende rin sa schedule, pwedeng maging overnight pa. At hindi lang basta-bastang kubol ang pinatayo niya, mala hotel talaga ang datingan. High class yung mga shower, may aircon, at higit sa lahat, comfy na kama. Kumbaga first class talaga ang service nila sa loob ng bilibid. Sabi-sabi pa ngang nakapasok na raw dito ang Mocha Girls. Aminado naman sila pero ayon sa kanila, nag-perform lang daw sila ron para sa concert charity show noong early 2013 at dumaan daw ito sa tamang proseso. Isa na rin sa nakapasok doon ang aktres na si Rosana Roses at 2 beses na raw siya nagpunta roon. Inamin niya pa nga na nakapagdala na rin daw siya ng babae sa loob at ganito raw ang estilo para makapasok. Akala nila maraming beses. Anong 2 beses lang? Ikinuwento pa ni Osang kung paano ang style sa bilibid para makapasok doon. Pag pupunta ka doon, ililib mo yung may pipirmahan ka eh. So relationship to the inmates, wala naman talaga. So blanco lang yon. Ang gagawin ng mga walang yung pulis, ilalagay doon, common law wife, sila maglalagay. Ayon pa sa inmate na si Nonito Arile, dumadalaw para umano si Rosana sa drug lord na si Vicente C. at sinasabing kabit ito ni Rosana. Pinabulaanan naman ito ng aktres. Pang-4, sinasabing meron din siyang business sa loob na online sabong. Ngayon, dahil nga sa ganda ng maximum security compound dahil kay Colango, kasabay ng paglalarawan niya rito na mala Las Vegas o Rojas Boulevard, maraming mga preso ang mula medium security compound ang gusto magpalipat sa maximum. Pag sinabing medium security compound, dito ay dinadala ang mga presong may mga magagaan lang na sentensya. At syempre ginagamit daw di umano ito ng mga opisyalis ng DOJ para pagkakitaan. Kung halimbawang may isang presong gustong magpalipat sa maximum, kinakailangang humingi ni Colango ng basbas mula sa mga opisyal na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. And then tutubuan lang ito ni Colango ng 300,000 pesos kapag makikipagtransact na siya sa presong gustong magpalipat. Ang nagpapatakbo raw ng ganitong sistema o negosyo ay ang dating DOJ USEC na si Francis Baraan III. Sa pamamagitan daw umano ng bagman nito na nagngangalang Susan na isa ring empleyado sa DOJ. So kailangan pira-pirahin para si Baraan na si Susan ang bahala. Si Ma'am Susan ang bahala para pabalik, para makapunta na maximum. So ang ginawa ko naman dito, pag sinabing 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800,000. So may kita din ako 300,000 po. Ngayon, natanong mo na ba tol kung paano sila nag-uusap ni Dilima? Isang beses lang daw sila nagkausap sa telepono tol. Hapon daw yon sa pagitan ng 1:00 at 2:30. Pero sabi ni Colango, 100% siyang sigurado na si Dilima talaga yung kausap niya. Bakit daw? Araw-araw niya itong napapakinggan sa TV eh. Kaya niya raw gustong kausapin si Madam ay dahil hindi niya pa raw ito nakakausap simula nung nagbibigay na siya ng 3 milyon o 1 milyon kada buwan noong October 2013 sa pamamagitan ni Junel. Siyempre, gusto niyang kumpirmahin kung talaga nga bang nakakapunta sa kanya ang pera. Tapos eto ngayon, daladala ni Colango ang ebidensya. Hinanap at hinalungkat nila ang number na ginamit umano ni Dilima sa tulong ng kanyang talent manager na si Reynante Diaz. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok may number po. At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Red po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary Dilima po. Nung chinek nila sa House Committee yung number na ginamit, kinumpirma ito ni Deputy Speaker Gwen Garcia na yung number na yon na ginamit ay nasa contact list niya at registered ito kay Madam Dilima. Minsan ay may kakapalan daw na muka si Junel dahil bukod sa binibigay ni Colango sa kanila na 3 milyon o 1 million pesos, humihirit pa raw ito ng 20,000 pesos para pang gasolina at pangkain niya raw.
Nabuwisit itong si Colango at 5,000 lang daw ang ipinadala nito kay Jonel sa pamamagitan ng M. Luwelier. Siyempre dala-dala rin ni Colango ang Xerox copy na resibo sa komite bilang ebidensya na nagpapatunay na nagpadala talaga siya ng pera para kay Jonel. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Iconic yung pagkakasabi dito ni Colango no? Talagang boss umasta no? Ayon sa isang article, nag-donate umano ng 1.2 million si Colango para sa ospital ng Bilibid upang mai-upgrade ang pasilidad at makabili ng mga gamot para sa mga inmate. Hindi na nahintay ni Herbert na makalaya upang tuparin ang kanyang mga pangarap mula pa noong bata siya na maging isang recording artist gaya ng kanyang mga idolo na si Michael Jackson, Martin Rivera at Freddie Aguilar. At ang malupet, natupad ito doon pa sa loob ng kulungan. Na-discover yan nung nag-imbestiga si De Lima. Pinangalanan niya ang sarili niyang Herbert C. Nag-release pa ng album na kinabukasan under Ivory Music. Buong recording studio meron siya doon sa loob. Ginawa pa niyang music video. Yung kanta niyang Paano Yon at Akala Mo Lang Yon at may sarili siyang crew sa loob ng studio. At sa totoo lang tol, nagustuhan ko yung kanta niyang Akala Mo Lang Yon. Nakaramdam ako ng goosebumps tol habang pinapakinggan ko yon. At totoo, magaling nga talagang kumanta itong si Colango at napakalamig ng boses. Sikat na sikat yung album niya, gold at platinum status kahit sa loob ng kulungan ginawa. Naging New Male Recording Artist of the Year pa siya noong 2014 ayon sa PMPC. Halos kada linggo raw ang gig niya sa loob ng Bilibid. Sabi nga ng mga opisyal doon, effective raw itong style na to para ma-reforma yung mga preso kasi may mga extra activities sila. Hindi puro lungkot at pangungulila. Hindi lang to trip-trip ni Colango, kundi pangarap talaga niya maging singer. November 2014, naging mainit na si Colango mula sa banta ng raid dahil nailista siya bilang punot dulo ng umanong drug matrix. Pinagkaisahan daw siya ni Colonel Cardinio at JB Sebastian kung kaya tuluyan silang ni-raid sa maximum kasama ang 18 bigating inmate na kung tawagin sila ay Bilibid 19. Nang dinala sila sa superintendent office, hinahanap ni Colango si Secretary De Lima at pagkapasok nila sa conference room, palihim siyang lumapit kay De Lima at binulungan. Sinabi niya rito na papayag na raw siya sa instructions ni Ronnie Dayan kay Jonel na tataasan na ni Colango ang pagbebenta ng mga illegal na droga, wag lang daw siyang ipatapon sa NBI. Sumang-ayon naman si De Lima sa kanya at sinabihan siyang pansamantala lamang siya ron. Inisip naman ni Colango na 2 to 3 days lang, ibabalik na siya sa maximum. Subalit tuluyan na siyang hindi pinabalik at 8 months na ang itinagal niya sa NBI. Kung kaya't sinolo na raw ni JB Sebastian ang maximum pati ang karsel. Nung pinabalik na siya sa New Bilibid after 8 months, sa Building 14 siya ipinadala, hindi na sa maximum. Ang Building 14 tol ay isa sa mga espesyal na lugar sa loob ng New Bilibid Prison. Itinuturing itong hiwalay mula sa maximum security compound at karaniwang dito inilalagak ang mga high-risk na bilanggo o mga bilanggo na nasa ilalim ng mga espesyal na kaso at mga tinaguriang high-profile inmates. Ang Building 14 ay may mas mahigpit na seguridad kumpara sa ibang bahagi ng bilangguan. Kasama dito ang mas madalas na pag-inspeksyon sa mga selda, limitadong akses sa mga pasilidad tulad ng libangan at edukasyon at mas kaunting oras sa labas ng kanilang mga selda. Mananatili raw siya ron hanggang sa matapos ang 2016 national election. Dagdag pa niya na si JB Sebastian daw umano ang pinakamalaking drug lord sa Bilibid. Lahat daw ng mga bigating drug lord na in-check ay sumusunod dito at malakas daw ito kay De Lima at kay Ronnie Dayan. Si President Duterte, binanggit niya yung pangalan ni Colango bilang isa sa mga drug lord sa loob ng Bilibid. Binalaan niya si Colango at si Peter Ko na kapag lumabas sila ng kulungan, deadball sila. Yung girlfriend daw ni Colango na si Nova Princess Paruhinog, anak ng mayor ng Ozami City na si Reynaldo Paruhinog Sr., isa rin sa mga politiko na iniuugnay ni Duterte sa droga. Pero syempre, itinanggi ito ni Paruhinog sa mga alegasyon at hindi raw siya pabor kay Colango bilang nobyo ng kanyang anak. Sa kabilang banda, idolo ang tingin ng mga taga-suporta ni Colango sa kanya. Regular din kasi siyang nagpapa-feeding program at nagbibigay ng mga gamot sa mga inmate sa pamamagitan ng kanyang Chairman Colango Musical Charity Ministry. Ngayon,
Dahil nabawasan na ang isa sa malaking testigo laban kay De Lima na si JB Sebastian dahil umano sa pagkamatay nito sa COVID-19 at sunod-sunod na rin ang pag-atras ng ibang mga testigo laban kay De Lima, iginiit ni Colango na hindi niya raw babawiin ang kanyang mga testimonya at may isang salita siya tol. Kahit sino kadang puntupulato magano hindi ako pwede. Bakit magrekanto ako? Ito ang katotohanan. Hawa ko. Hindi ko pagpalit sa kasinungalingan. Pero base sa update tol, absuelto na si De Lima ng 2 sa mga kaso niya at isa na lang ito. 2 cases down, 1 more to go. At dahil pumanaw na raw ang isa sa kinilalang hari ng Bilibid na si JB Sebastian, siya na nga kaya ang nag-iisa at talagang hari ng Bilibid ngayon?